Sa pagselebrar sa ika-2025 nga katuigan sa Jubileo sa Pugos, Pilipinas, nakatuon ang atensyon sa nasyon, kundiin nagaisa, nagatipon ang aton pagtuo, kultura, kag pumuluyo. Ang simbahang Katolika sa Pugos, Pilipinas ay hindi lang nagasentro sa pagtuo, kundi sa mga arkibo kag kolektibong kasanag sa mga Pilipino. Sa tunga sa sini nga mga importante nga lugar, may isa ka bantog nga palatandaan. Nadugay na nagatindog sa tunga sa siyudad sa Bacolod, ang San Sebastian Cathedral. Kasi nga nangin tingog sang katawhan, sang Diyos, ang simbahan, sa tion nga ang tanan nga tao ginapahipos. Saan o bala nagsugod ang kasaysayan sa simbahan? It all started in 1876. Before that, there was an existing church already, which is made of nipahat. But in 1876, through the efforts of Father Mauricio Ferrero, church was built and was finished in 1882. Usually, most of the materials that was used was galvanized roofing and then mga hardwood. So, amoy na siyang ginsugudan sa simbahan. And yes, they say most of the materials that was used in constructing the cathedral was made of coral stones from Guimaras. We are under the government of Spain before, as part of their supervision in developing the city or a town way back before, was that they used prisoners as part of their kumbaga daw pina para sa mga priso. Ginagamit sila because it's a hard labor kind of work, especially considering ang mga ginagamit ng materials hindi basta-basta kay perti kamugat. So that practice probably we could trace it sa chimpo pagani sa mga Old Testament sa Bible, no? Paano nang ilabaw pa sa isa ka lugar sa pagsimba ang simbahan para sa mga taga-Bacolod? Ang pundasyon sang iya maragtas nangin simbolo sang iya bilidhon nga impluwensya sa komunidad. The most important impact of the church, the structure, it's not only a house of faith, it's not only a church, but it's also a space for the people of Bacolod, even way back before. It is a socio-political space also, kay ang simbahan, as we all know, miski isang time pa sa mga Spaniards, has been a very influential part of the society when it comes to the socio-political life of the community, Kung diin ta subong as a town or as a city, nagapakita ini nga dako ang influensya sa simbahan. Yaman, alin sang chimpo sa mga Espanyol up to our bishops, most especially kay Bishop Antonio Fortich, He's been an influential leader when it comes sa kabuhi sa simbahan and sa politika. He was the voice of the masses, especially the sugarcane farmers. Sa chimpo sa niyan, they were very oppressed, because of poverty, because of injustice in economic life, And that was because primarily of corruption and monopoly of the sugarcane industry. In the present day, as we speak, simbahan, nagpanindugan naman upod sa mga sari-sari ng mga sektor sa ating sosyedad. We stood up against this crime to the people of our nation, because of the corruption. Some way I think the church is not only a church structurally or a house of faith, but also it is a space where the people are being listened of their concerns, their aspiration in our city, in our province, and as a nation as a whole. Paano ginpreserbar ang arkitektura sa simbahan sa karon nga renovasyon?
Nangin saksi ang simbahan sa pagbag-os ng komunidad sa madamo nga tinuod. Kag ini nangin simbolo sa mahipos nga pagpamatuod. Hindi man naton malipod nga ini nagatubang sa pagkalubad sang iya dagway matapos maagyan ang madamo nga pagtilaw kag mga kinanghalan. Number one, gin-consult naton ang nga church heritage and patrimony na mo na nag-handle sa mga cultural concerns no, of the church, of the structure, kung paano i-preserve ining mga edifice nga may ara kita, especially in cathedral. And we have also consulted sa CBCP, no? Gin-consulta man nato ng aton yung mga abyan, yung mga architects, no? Kung paano ma-maintain sa gihapon ang genuine nga itsura sang cathedral despite having this improvements interior wise, no? So amoy na, and liturgically ginsunod man nato ng mga patakaran of the liturgical practices on the liturgical arts kung ano bala ang mga santo sa ginatudyo sa aton nga simbahan. Ang entrada sang katedral ginapalangitan sa mababaw nga portiko nga may lapad nga pedimento na ginapalibutan sa duha ka parehong kampanaryo. Sa tunga sini may nakaumod nga lubnganan nga may imahen ni San Sebastian, ang patron nga santo sa syudad. Duwa sa orihinal nga kampana ginapakita na subong sa centenaryo nga belfry sa atubang nga duta sang katedral. Sa sulod, ang barrel vaulted nga kisame nagalabot sa bugos nga rektangulo nga tunga sa simbahan. Ginapalig-on sa mga arko kag Roman komposito ng mga kolumnada. Ang mga geometrical nga mga moldora kag mga chandelier nagahatag kasanag sa sentral nga pasilyo. Ang mga kilid nga entrada sa sidlangan kag kasadpan nga pader ginapalangitan sa mga stained glass nga bintana na nagalaragway sa mga misteryo sa balaan nga rosaryo. Ang abuhon kag puti nga marmol nga altar naging patukod pa sa 1956 nga renovasyon. Ginatabunan sang isa ka baldachino nga ginapasakdan sa marmol nga mga haligi kag ginadekorasyonan sang hulagway sang balaan nga espiritu sa forma sa nagapanaog nga salampati. Ano ang mga rason nga mahimo naton pagahuna-hunaon bilang isa ka pungsod? No, I think isa sa pinakamatahong nga i-reflect as a nation was that in many occasions sa kabuhing sa aton pungsod, especially politically. I'm sorry I'm talking about politics because sa tuod lang, you can never separate the soul into the body and you can never separate the body into the soul. So if you ask me, what's the biggest impact of the church sa kabuhi sa aton pungsod? I think it's the socio-political life of the nation. Sa madamong nga okasyon, ang simbahan nagatindog against sa corruption, against sa injustice, against sa killing. Kasi gano'n nangin tingog sang katauhan, sang Diyos, ang simbahan, sa tion nga ang tanan nga tao binapahipos. The church invites the faithful nga as we celebrate the Jubilee year, no, i-obtain tagid ni ini nga kahigayunan nga makabaton sang indulgence sa aton pagsaulog sang Jubilee year. Ini ang San Sebastian Cathedral. Isa ka palatandaan sa pagtuo, manugtipig sa ngadumanan, kag buhi nga patimaan sang kabuhi sang isa ka syudad.